Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe. Ngayon pong February 16 taong 2025. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe at yan po yung aking mga previous projections dito. Isa po sa aking mga projection rito ay nasabi ko po na kung mababasag or magkakaroon po ng breakout ang market price ni Pepe sa ating minor resistance na ito ay maaari po niyang akyatin ang ating major resistance dito sa 40 digits 1083 at yan na nga yung nangyari, umangat po siya pero nito pong nakalipas na February 14 ay ayan, hindi po umabot. Ayan, hindi po umabot maski yung karayom sana ay nagawa niyang tusukin ito pero bigo po siya. Kaya yung ating nakaabang rito na sell pending order natin or take profit natin ay hindi po siya na-trigger. Kaya nananatili pa rin po siyang nakapending or active. Pero ayos lamang po yan. Kasi mukhang sa mga paparating na araw ay sa tingin ko ay muli po niyang susubukang akyatin ang ating major resistance na ito. Kasi base po sa ating QQE mode indicator dito ay nanghina na po ang selling pressure natin. Yan. Lumilit na po yung mga sukat nito at naging kulay gray pa. Ibig sabihin ay mukhang may pagbabago po sa trend direction dito sa paparating na araw. Kaya inaabangan po natin kapag nagkulay blue po yan ay possible po na baka magagawang akyatin at banggain ng market price ni Pepe ang major resistance natin dito, or sa madaling salita ay maaaring baka subukan niyang basagin ito. Yan. Pero kaso ang problema rito ay nananatili pa rin pong bearish ang momentum natin dito kay Pepe. Kaya possible po na kung pag umangat siya rito para subukang basagin ito ay possible po na baka mabigo lamang po siya sa pagtatangka na basagin ito. Kaya kailangan po talaga na sumang-ayon yung ating Hasud indicator dito. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag kulay red ito, ibig pong sabihin ay bearish ang momentum ni Pepe. Kapag nagkulay green po ito ay bullish naman ang kalagayan or momentum ni Pepe. Ngayon ay sa mga nakalipas na araw ay meron po kasi tayong isang descending triangle pattern dito. Isang triangle pattern at bearish pattern po ito. At nagkaroon po siya ng breakout dito sa lower portion. Yan. At pinagsabay na rin po niyang pasagin yung dating major support natin dito. At yan po ay naganap noong January 26. Kaya ito po yung nagdulot ng bearish pressure. Kaya ayan, bumagsak po siya. Nagkaroon po siya ng correction pero pagkatapos po ng kanyang correction or retracement po pala ay ayan, bumagsak po siya. Nagpatuloy po siya sa kanyang mas malalim na pagbagsak at sa kasalukuyan ay nagko-consolidate na po siya ito ngayon. Ngayon ay dahil po sa completed na po yung ating pattern na ito ay update po natin siya. Ayan, ito po yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan. Dito po pala natin kunin yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan, masyadong ayan yung kanyang upper portion. At ito naman po yung kanyang lower portion. Ayan, kaya isa po itong descending wedge pattern po ito. Dito po natin kukunin yan. Ayan. Ayan, isang descending wedge pattern at isa po itong bullish pattern na pag magkakaroon po siya ng breakout sa upper portion ay possible po na siya ay makaranas ng isang matinding price surge. Kaya ang inaabangan po natin dito ay kung kailan po siya magkakaroon ng breakout sa upper portion ito. Pero kailangan po talaga na kung pag magkakaroon siya ng breakout dito ay dapat meron din po siyang sapat na bullish momentum or bullish pressure. At sa ngayon ay wala po siya. Wala po siyang sapat na bullish momentum. At sapagkat ang nananatili pa rin po kalagayan ni Pepe ay bearish momentum po siya. Kaya ayan, ngayon ay ito na po pala ay nagsisilbing isang support. Ayan, isang support. Kaya alagay po natin dito sa itaas yung presyo. Ayan, nasa 50 digits 954. Ngayon kung magkakaroon po siya ng breakout, yan, at magagawa po niyang pagsabayin yung
major resistance natin dito na basagin, ay sa tingin ko ay makakaranas po siya ng mabilis na pag-angat sa presyo. Ayan. Sabihin na lang natin dito. Yan, uulitin ko, kung magagawa po niyang basagin yung upper portion ng ating pattern na ito, at kasabay po niyan ay kung biglang may lumabas na matinding bullish momentum or bullish signal natin dito, at nagawa na rin po niyang basagin, yan, or pagsabayin na basagin yung major resistance natin dito, sa tingin ko ay magiging madali para sa kanya na basagin yung sunod na major resistance natin dito, at aakyatin niya yung major resistance natin dito sa 40 digits 1294. Kaya yan po yung possible na nakikita ko rito. Pero kung pag mahina po talaga yung kanyang bullish momentum, ay hanggang dito lamang po siya aabot, or baka mauuntog pa siya dito. Yan, pero lagay lamang po natin yan. Pero sa tingin ko ay baka mauuntog lang po talaga siya rito, provided na walang pagbabago sa ating mga nakikitang signals or ipinapakitang signals ng ating dalawang indicators dito. And ay possible na rin po na ito ay mag-consolidate na lamang. Yan, malamang ay kung maski nagkaroon tayo ng breakout dito, ay malamang ay magko-consolidate lamang po siya rito sa ibabaw ng minor support natin dito, or sa ilalim ng major resistance natin dito. Ayan, yan po ang maaaring mangyari, or magkakaroon tayo ng parang false breakout lamang dito. Ayan, ngayon ay kung babagsak naman po siya, ay syempre, ayan, kung mauuntog po siya rito sa upper portion ng ating pattern na ito, ay syempre magpapatuloy po siya sa pag-consolidate naman dito sa loob ng ating pattern na ito. Patuloy po siya maglalaro dito. Kaya yan po ang aking technical analysis update. Yan dito sa araw na ito, dito po kay Pepe. Yan, hintayin po natin kung saan po siya yan po yung binabantayan natin, kung saan po siya magkakaroon ng breakout sa ating descending wedge pattern na ito, kasi malaki po talaga yung magiging impact na kanyang kung saan po siya magkakaroon ng breakout. At ayan, sa mga bago lamang po rito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.